Dong basahon og balik ang patukuran na nato sa mensahe niining kabuntagon na makita sa 1 Timothy 1:15. Akong basahon sa New King James. 1 Timothy 1:15. This is a faithful saying, unworthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you once again for this beautiful morning. Thank you, Ginoo, ni kagayonan kami karon matudluan sa imong mga pulong. Kinaot o Dios, ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. Pinaagi sa imong paghatag og lingit ng kaalam through your Holy Spirit, dugang pagsabot aron among masabtan ang imong mga pulong sa yano lamang nga paagi. Tabangi sab kami Ginoo sa pagpasabot niini ngadto sa uban. Kinaot ikaw mahimaya na ining among taliwala karon. Kinamong gyampo gipasalamatan pinagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen. Now our topic for today, this morning, atong giuluhan, Christ Jesus came to save sinners. O mao ni short phrase sa gospel. And let me start this dito sa retreat na ako i-share po dito sa mga staff samtang kami na malandong sa puong sa Ginoo. Naghisgot mi mahitungod na ng Blessed Hope ug nga tungod kay natay paglaom kay aside nga tinuod ang atong Dios nga nagsaad, giluwas man ta gikan niining spiritual death. Unsa man ning spiritual death? Unsa man ning kamatayon nga gisgutan diha sa John 3:16? Nga those who believe will not perish, kanang perish diha o kanang death sa impierno. Unsa may inyong pagsabot ni ana? Now there's a brilliant man, maayo nga theologian si John Stott, nagtuo nga ang kaning spiritual death go into nothingness. Murabag aso, mawagtang ra. Muna yung gituuhan niya ng kamatayon. Inigkamatay sa tao, ang kalag, muwagtang ra. But no, klaro kaayo sa Biblia nga naay impierno. Nga ang impierno, giandam sa Dios, dili lang para ni Satanas, kundi tanan. Nga wala madugtong, wala mutuo, ni-reject ni Ginoong sa Kristo. O mao na ang spiritual death. Kamatayon dito sa impierno. Unsa na lang gyud kalisod sa kinabuhi na sa impierno nga naman, mao man ay pag-destroy sa imong soul. O ang destruction of soul diha dili ang pagkadugta sa imong kalag, pagkawagtang sa imong kalag, kundi you see, ang tao gi-create for a purpose. Ang tao gi-create sa Dios, kay ang Dios na ay plano para sa tao nga buhaton, nay katuyuan ang tao. Ang impierno giandam sa Dios para ang kinabuhi sa tao wala nay tuyo, wala nay katuyuan, wala nay purpose. You see? No work aside nga magantos ang tao sa impierno, sa kasakit niya kahinomdom pugkan intact ang imong memory. Kahinomdom ka sa mga higayon gisangyawan ka, pero nang reject ka, walay katapusang pagbasol, walay katapusang pagantos, aside pa sa kayo, aside pa sa uhod nga di mamatay. There's no work there, there's no purpose there, no goal setting, no aim, no life. Imagine din ning kalibutan na di ka mo trabaho, di ka mo kaon, di na cold life. Mo nang impierno. Total darkness, no fellowship, dili ka kasturya sa imong isig ka tao kay ang tanan didto nagantos. That's the destruction of soul. That's spiritual death. Mo nang spiritual death ug mo nang wala ma-realize sa tao nga nag-reject ni Ginoong sa Kristo. Mahimong way pus ang kalag sa tao ngadto sa impierno.
Kaya wa may trabaho dito, wa may pangandoy dito. Kaya di man ka makabuhat, di man ka, magplano ko, magtukod balay. Unsa pagtukod balay nga nagantos, di ka makakita sa imong palibot, wa kay kasturya. Kasi imagine kung kita din hining kalibutan na wa kay friends. Miserable, lonely nga life, samot na sa impyerno. Magsalamat na lang nga ang Ginoo nagpadayag sa iyang plano sa kaluwasan. O dinhi, gihatag ni Paul ang Ebanghelyo. Dinhi, gihatag ni Paul ngadto ni Timothy, tungod kay sa panahon nga pagsuwat ni Paul, daghan naman ang mga false teachers nga nagtudlo og sayop nga mga doktrina. O dinhi, gitudlo ni Paul, Timothy, mauni ang makasaligan, trustworthy nga saying. See, our text, this is a faithful saying, Timothy. Kay sa verse 3 ug verse 4, let's read verse 3 ug verse 4, naanay mga false teacher nagtudlo. As I urge you, when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine. Suguang uban, Timothy, dili patudloon og lain nga pagtulunan. Kasi nanay nagtudlog laing mga pagtulunan. Verse 4, dili maghatag og pagtagad sa mga sugilanon, nanay mga myths, endless genealogy, walay patukuranan, ug walay onda nga pagsubay sa mga ngalan sa mga ginikanan, kay kini nagabunga lamang sa daghang mga pangutana, ug dili pagkatinugyanan sa Dios diya sa pagtuo. In short, panahon pa ni Paul, panahon ni Timothy, daghan ay nagsangyaw og sayop nga pagtulunan. Ug maon ang ningon si Paul diri sa verse 15, here is a trustworthy saying, Timothy. That's NIV. Sa New King James, faithful saying. This is a faithful saying. Or sa other nga translation, here is a trustworthy saying. Maoning kasaligan, Timothy. Maoni ang kasaligan, dili ka nang sayop nga mga pagtulunan, kundi kini kasaligan. Christ Jesus came into the world to save sinners. Sa pag-ingon ni Paul, this is a faithful saying, or here is a trustworthy saying, gipasabot ni Paul, ang gospel, Timothy, mo ni ang trustworthy, mo ni ang kasaligan nimo. Ayaw salig niya ng subay-subay kaginikanan kay kana royal bloodline or whatever. But this one, Christ Jesus came to save sinners. Sama sa paagi ni John, the Apostle, this is the short phrase about Christmas, o about sa gospel. Kalima, gigamit ni Paul din sa pastoral epistles, ang kining phrase, this is a faithful saying. O nga, but pasabot, kini nga saying, common na sa panahon nila. Common na, daghan na ang nasayod mahitungod niini nga mga saying. Kalima ni gigamit ni Paul, o nga, dahay kaduha, gidugangan og worthy or value to be accepted para paghatag og emphasis. Panahon sa early church, na sila yung mga short phrases nga na-develop, na familiar na sa kadaghanan, mahitungod din nga kamaturan. Nanay mga saying, nanay mga hymns, nanay mga statements, nga short form sa truth. O nga usa kini nga kasaligan nga na phrase nila adto nga time. Christ Jesus came to save sinners. Ang pag-anhi ni Ginoong Kristo, ang pag-celebrate natog Pasko, dili pag-celebrate siyang birthday, kundi nag-celebrate ta
kay ang manluluwas ning anhi na para sa pagluwas sa katawhan. Ug niingon si Paul, makasalig ka niini Timothy. Pwede nimo ihatag imong kinabuhi niini nga saying. Kini tinuod ug nga ang Ginoo mo'y nagpuloyo niini nga saying. This is a faithful saying. This is a trustworthy saying. O gidugang pa ni Paul that deserves worthy of all acceptance. Faithful saying, worthy of all acceptance. It's for all, Timothy. Kini nga saying, di lang trustworthy. Kini nga saying, para pod ni sa tanang mga tao. Now, without getting technical sa grammar, sa pagkahanay ni Paul, pwede ang pasabot ni Paul sa pag-ingon niya niining worthy of all acceptance nga these words are worthy of being accepted, Timothy, tungod kay true man kini. Pwede nga na nga paghanay, Timothy, pwede gyud ning dawaton, totally nimo dawaton, ug sa mga katawhan totally dawaton tungod kay tinuod man ni, masaligan man kini. Pwede pod ingnon nato nga tinuod man ni Timothy, mauning ang tanang tao should accept niini. Because this saying is true, Timothy, all should accept this. This gospel is for all people. Unsa man imong background, unsa man imong social status, unsa man imong nationality, Mahudiyo man, Timothy, or ma-Gentile man, Timothy, kini nga saying, it's a short gospel, para sa tanan. Worthy of all acceptance. Angay dawaton sa tanan, Timothy, because it's true. Because it's true, tanan mo dawat niini, angay nga mo dawat niini. Unsa man ang imong educational background, unsa man ang imong kaagi, bisag unsa man, it doesn't matter. Kay kini nga saying, para kini sa tanan. Walay valid reason ang tao para dili mo accept niini nga words. See? Worthy of all acceptance. There is no valid reason mahatag ang tao para dili ni dawaton. Because this is a trustworthy, kasaligan nga saying, worthy of all acceptance. Morning gingon ni Paul din ngadto ni Timothy, ug nga mo'y itudlo pod ngadto sa uban. Now imagine kalibutan kung ang Ginoo wala pa magpadayag. Kung wala pa ning ang Dios magpaila sa iyang kaugalingon. Kung walay ebanghelyo, kung walay Bible, kung ang Dios gipasagdan ra niyang tao human nakasala si Adam ug si Eve. Imagine niya ang klase nga kalibutan nga walay gipadayag nga truth ang Dios mahitungod kaniya, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa manluluwas. Maka-imagine ka ba niya ang klase nga kalibutan o kinabuhi? Karon gani unsa kagubot ang kalibutan kay daghan ang wa magila og Dios. Na pagani magtotoo nining kalibutan na, apan mas daghan ang wala kaila, unsa na lang gyud ng kalibutan na kagubot o kawalay pulos kung ang Dios wala mag-reveal sa iyang kaugalingon. Kung wala ning magpadayag ang Dios, nining nga truth, ang life way pulos, tungod kay ang Dios man nag-create, siya man ang nay-purpose sa tao, ang tao di makasabot siyang purpose. Og maoning salamat nga ang Dios nagpadayag siyang kaugalingon og siyang plano mahitungod sa kaluwasan, morning ang ebanghelyo angay dawaton sa tanan. Og ang pagdawat niini wholehearted.
worthy of all acceptance. Ang atong pagtagad sa Ebanghelyo, dili kauban sa pagduha-duha. Dili half-hearted ang atong pagtuo. Mutuo ko, mutuo po ko ni ani. Nagdaghang mga storya, no? Di na lang ta. But, mutuo sa Ginoo, mutuo na po daning gidugang sa Ginoo. Mo na'y half-hearted. Wholehearted, kanirang imong gituuhan. Christ Jesus came into the world to save sinners. Ang Diyos ray imong gituuhan. Di na ka magtupal ng swerte, mga lain-laing seremonyas, ritual para sa imong kaluwasan. No. This gospel is so true and so important nga deserving sa wholehearted acceptance. Ug nga kung half-hearted ang imong pagdawat niini, wa pa gyud mo masabtan ang Ebanghelyo. Wa pa gyud mo masabtan ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan. Ug mao ni ang giingon ni Paul dinhi. Unsa man nga faithful saying nga angay dawaton sa tanan. Kini. That Christ Jesus came into the world to save sinners. Short phrase, but puno sa theology. Christ Jesus. That's the gospel. That's Christmas. That's the message of Christmas. Christmas is not birthday, not just the birthday of our Savior, not just the birthday of Jesus Christ, but Christ Jesus came into the world to save sinners for a purpose. O ang purpose niya, mo nang to save sinners. O ang gospel, mahitungod ni Ginoong sa Kristo. Mao ni ang gibot pasabot ni Paul nga worthy of all acceptance. Mao ni ang gingon ni Paul nga trustworthy, kasaligan, nga si Kristo Jesus ning anhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa makasasala. See? Almost all theology na contain ining a phrase. Kung tagsa-tagsaon na taas kayo ang mahimo natong mensahe. Christ Jesus then came, then world, to save sinners. You have a complete explanation sa Christmas. From the Old Testament promise sa Messiah, hangtod sa pagpakatao niining Messiah, hangtod sa pagluwas sa mga makasasala. Old Testament pa gi-promise gisaad na nga nay manluluwas, ipadala ang Dios. Ug maoning si Christ Jesus. Hinaot ko ato ning pamalandungan, ning kabuntagon, na ang tatay mahinumduman, ng atong matudlo ngadto sa uban, nining pipila lang ka mga pulong. Christ Jesus came into the world to save sinners. Mao ni ang meaning sa iyang name nga Jesus. Sa Matthew 1:21, ato ni nisgutan before. See? And she will bring forth a son, and he shall call his name Jesus. Kay ang meaning sa Jesus, for he will save his people from their sins. Yeshua, God is salvation. The Lord is salvation. The Lord saves. Atong bantayan, sinners. Ayaw na kalimti, o ayaw na skip. World of sinners. We are sinners. Ang Christianity mao lang ang religion sa kalibutan para sa mga sinners. Ang ubang relihiyon nagtudlo nga pagmaayo, pagbuhat og maayo, pagbinuotan aron ikaw maluwas. Pero ang Christianity, dawata lang si Kristo. Unsa man imong background, di ka kinahanglan magbinuotan daan. Si mo man ni hunahuna sa tao,
pagbinuutan daan para kadawaton sa Dios. No. That's why Christ Jesus came into the world. Kay ang tao sa iyang kaugalingon dili mabuutan. Ang angay lang buhaton sa tao muangkon nga siya daotan, siya makasasala o nga iyang dawaton si Kristo nga iyang manluluwas. Ug si Kristo mo dawat kanimo. Sayop kanang pagtulunan tudlo sa uban nga pagbuhat og daghang maayo kay basin mas mulabaw ang imong kamaayo kaysa imong pagkadaotan, maluwas ka. That is wrong. Pag insulto na sa manluluwas, mo bitaw ning anhi si Kristo para muluwas sa makasasala. Unya ato hinong itudlo makasasala pag binuotan. Ayaw sa ligi si Kristo. Siyon sa kasayop nga pagtulunan, kung tudluan natong tao pag binuotan para ka maluwas. No. Ang pagbinuotan, tungod kay naa na kay manluluwas, nadugtong na ka, giluwas na ka, gipasaylo na ka, ayaw na pagpakasala. Mao na ang sakto. Pero kung dili pa ka luwas, wa pa ka madugtong sa Ginoo, ayaw himua ang pagbinuotan, imong tuuhan, mo na'y makaluwas nimo. Si Pablo wala mag-ingon, dinhi, nga si Jesus minahay anhi sa kalibutan aron sa pagluwas ni adtong naka-earn ni ining kaluwasan. Wa mayon si Pablo nga si Kristo ning anhi para ni adtong deserving nga maluwas. Ang gianhi ni Kristo kadtong makasasala undeserving. Dili takos, dili ang ayang luwason, mo'y gianhi ni Kristo. Mao nang dili kita mutudlo para ka maluwas, paglimpyo na, pagbinuotan nas kinabuhi. That is wrong. Pagsalikway na sa manluluwas. Kaya ang giingon ni Pablo dinhi, ning anhi si Kristo sa kalibutan para sa makasasala. Dili para ni adtong deserving, dili para ni adtong nakaangkon na sa kaluwasan. Si Kristo ning kanaog sa kalibutan kay naa na may nakaangkon sa kaluwasan. Wa pa'y naluwas, mo bitaw ning ani siya para muluwas sa makasasala. Dili para sa mga buutan, dili para sa magbinuotan. Ang Kristyanismo, dili mahitungod niya ng unsay imong mabuhat para makaabot ka sa Dios. It's about unsay gibuhat sa Dios para makabot ka sa Dios. Ang Kristyanismo, mao ning trabaho sa Dios pagluwas sa tao. Dili ang pagtrabaho sa tao para luwason sa Dios. Di na mo ay Kristyanismo. Do you think nga imo nang limpyuhan daan imong kinabuhi, magbinutan una ka? Mahimo kang presentable at tubangan sa Dios o sa kadawaton sa Dios? No. Di kadawaton sa Ginoo kung dili ka moangkon nga ikaw makasasala. Kaya ang pag-anhi ni Kristo para man sa makasasala. Christianity is for sinners who acknowledge their sin and accepted Christ as their Savior. And take note, si Paul dinhi, Christ Jesus ang iyang giterm. Mo'y common nga paggagamit ni Paul sa iyang mga letters. Mo na iyang gi-prefer. Instead of Jesus Christ, ang Jesus Christ 6 times niya gigamit, pero ang Christ Jesus 25 times niya gigamit. I think nga kitagaag emphasis ni Paul tungod kay sa pagkaila niya sa Dios ni Kristo, resurrected Christ naman ang nailhan. Late naman siya nakasabot nga kini si Christ mao ni si Jesus. Ang Christ mao si Jesus. Dito sa road sa Emmaus, the risen Christ naman to. The glorified Christ, the resurrected Christ naman. O mao tingali ning si Paul mas
giprefer niya ang term Christ Jesus. Kay una man siya nakaila ni Christ, the anointed the Messiah, the anointed King. While the other writers, the other New Testament writers, ilang gigamit Jesus Christ. Tungod kay si Jesus man, permiro, ilang nailhan, ilang na-experience, late naman sila nakarealize nga tinuod yun di ay giangko ni Jesus nga siya mao ang Christ. See? Permiro, wala pa sila ka-realize, wala pa sila katuo nga si Jesus mao ang Kristo. Christ is not a name, it's a title. It means anointed, king, Messiah sa Old Testament. Gisaad nga manluluwas. O nga kini nga gisaad nga manluluwas, kini nga anointed, mao si Jesus. Jesus ang name. Christ is the title. Og si Paul, tungod sa iyang experience, o tungod sa iyang pagkaila, mas giuna niya ang Christ Jesus. O niana nga two terms, nakabound up ang truth about ni Jesus. He is the anointed King. He is the one who came to redeem, the promised Savior. He is the one who became the earthly Jesus sa iyang pagpakatao. Also, the statement says, He came into the world. That's an important statement. He came into the world. Nag-imply nga existing na siya daan. Wala giingon din nga gi-create siya sa kalibutan, dinis kalibutan. Wa giingon nga ning exist siya sa kalibutan. He came. Gikan siya gawa sa kalibutan, nag-exist na siya sa kalibutan, ug ning anhi siya sa kalibutan, pinaagi sa pagpakatao. Proof of His eternality. Nga wala magsugod si Kristo dito sa manger. He existed before pa sa iyang pagpakatao. Gikan lang siya sa gawa sa kalibutan, ug ming-anhi niining kalibutan as the pre-incarnate Christ. As the incarnate Christ. Ug mao ni nga statement nga worthy of all acceptance. It's about Christ Jesus. It's about the Messiah sa Old Testament, the seed of a woman who would crush the head of Satan. God's gospel, remedy for sinners. It's about Jesus. It's about King Jesus, who is sitting at the right hand of God, ug ning kanaog nining kalibutan aron sa pagpakatao. Mao ni ang Christmas story. He who thought it not robbery to be equal with God made himself of no reputation. Ang pagpaubos ni Kristo, pinagi sa iyang pagpakatao. He became obedient as a servant in a fashion as a man. Ang Diyos nagpadala sa iyang anak, nining kalibutan, not to condemn the world. Ingon si John, sa John 3:17, for God did not send His Son into the world, you see? Send His Son into the world. He did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Gipadala si Kristo, ang anak sa Diyos sa kalibutan, aron ang kalibutan, pinaagi ni Kristo maluwas. Pinaagi ni Kristo ang kalibutan maluwas. Dili pinaagi sa paghago, dili pinaagi sa relihiyon, dili pinaagi sa pagbayad, dili pinaagi sa pagbinutan. Pinaagi ni Kristo ang kalibutan maluwas. See, the same language came into the world. He came to redeem this fallen human race. Sa John 12, I have come as a light into the world. See, ning-ani siya sa kalibutan. Dili siya taga-kalibutan, dili siya taga-earth.
Pero ning anhi siya sa earth as a light into the world, that whoever believes on me should not abide in darkness. See? Aron bisan kinsa ang mutuo kanako, dili na magapabilin sa kangitngit. Ang kalibutan is a world of sinners, kangitngit. Ang mutuo ni Kristo dili na magpabilin sa kangitngit. Verse 47. And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world but to save the world. Sa primerong pag-anhi ni Kristo, ang dili mo tuo kaniya, wala niya gi-judge, tungod kay ang iyang misyon, primero, pagluwas man, dili paghukom. Kung inyong tiwason, kining sunod nga mga verses nini, ang pulong ni Kristo, one day, maoray mo judge sa tao. God's word, one day, will judge those who reject Him. Pero sa iyang permirong pag-anhi, wala siya, dili siya maghuhukom. Permiro niyang pag-anhi, manluluwas. Sa unahan, ang nagdumili pa kaniya, ang pulong ni Kristo mo'y muhukom niya itong nagdumili kaniya. He came into this human world, human realm. He came to save. That's the message of Christmas. That's the Christmas story. And that's the gospel. See, Christ Jesus came into the world to save, to rescue, to deliver out of darkness and death into life. Si Luke nag-record, Luke 19:10, for the Son of Man, nag-refer ni Jesus, has come to seek and to save that which was lost. Ningani siya aron sa pagpangita ug pagluwas niadtong nawala. The very purpose of God, mao ning redemption sa makasasala, kaluwasan sa makasasala. Kung kanang the term save, it means to deliver from death and darkness and sin and hell and judgment. Pagluwas, gikan niya ng kamatayon, gikan niya ng kangitngit, gikan sa sala, gikan sa silot sa sala. Ug mo na iyang katuyuan sa pag-anhi, pagluwas kanato, gikan ni ana. Pagluwas sa makasasala, gikan ni ana. Kung ang tao mutuo kaniya, maluwas, gikan sa sala, gikan sa silot sa sala, gikan sa kamatayon. Imagine, the Lord of glory, nahimong bata. Ang gamhanang Diyos, ang glorious nga Diyos sa iyang gingharian with all the splendor and magnificence, dito sa iyang gingharian, nagpakatao, nahimong bata sa pasungan, dili sa palasyo, nahimong tao, ning anhin nining kalibutan, nining makasasala nga kalibutan dito sa Bethlehem, sa Nazareth. Aron sa pagluwas nining makasasala nining kalibutan. Gikan siya sa right hand sa Dios, gamhanan, apan nahimong flesh and blood, nya ning sinatig pagtintal, yet without sin. Nasayod siya, unsaon kanang uhawon, unsa nang gutumon, unsa nang kapuyon, unsa nang gisalikway, unsa nang biay-biayon. He knows it. He came to the world to save sinners. Yet, ang mga tao, nag-crucify kaniya. Gilansang siya dito sa krus. Gipatay siya, nga naman. Tungod kay ang Bible, nagtudlo ka nato from Genesis to Revelation, gibalik-balik og tudlo. He died for sinners like you and me. Mao iyang purpose sa iyang pagpakatao, aron siya mag-offer sa iyang life, aron siya mamatay para mahimong
muangkon sa atong sala ug mamatay para sa atong sala. The just for the unjust. That by His stripes we are healed. That all we like sheep have gone astray, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Nga si Jesus namatay alang kanato. Siya ang ning-angkon sa punishment nga deserving tungod sa atong sala. Iya ka nang giangkon. Yang gikuha ang kasuko nga angay sa atong kasalanan. Ug iya kining gibutang sa iyang kaugalingon. He did it for sinners. He did it for sinners like you and me. He was without sin. He was the just and holy one. Apan mianhi siya sa kalibutan to save sinners. And not just to die for sinners, kundi banhaw gikan sa mga minatay para sa makasasala, balik ngadto sa amahan para sa makasasala, mo intercede ug nag-intercede para sa makasasala. Ug nagtawag ug nagpadayon, nag-invite sa makasasala para iyang dadon ngadto sa iyang gingharian. Balhinon gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. He died to give us new hearts, new life, new hope. He died so that the Holy Spirit might indwell sa atong kinabuhi. He died to rescue us. That's why He came into the world to save us. Aron sa pagpakamatay kanato. Ginaot ko, dili ta mapulan, makadungog niining ebanghelyo kay pinagi ni ana atong masinatig masabtan unsa na lang gyud kadako sa grasya sa Dios. Dili kita takos ug angayan niyang pagkamatyan. Pwede man siya maghimog laing kalibutan. Pwede man niya papason ang earth ug ang mga tao. But tungod sa iyang gugma, aron ang tao masayod nga siya gugma, nagpakatao siya. Wala niya sa iyang kasuko gipapas ang kalibutan o gipatay dayon si Adam ug si Eve. Animal may gipatay para makloth si Adam ug si Eve. And then presented the gospel. The seed of a woman shall crush the head of the serpent. And then nagpakatao ang manluluwas. Nga mao ang seed sa woman. Si Kristo ninganis kalibutan para pagluwas sa makasasala nga sama kanato. O ang application, kung ato nang padayon o sabton o ginaot ko, dili mapulan, kay si Paul gani, nagbalik-balik og tudlo na ining ebanghelyo, ug nga ang nahitabo ni Paul, mas nakarealize siya sa iyang kaugalingon at tubangan sa Dios, of whom I am chief. You see? Sa padayon niya sangyaw sa gospel, mas nailhan niya iyang kaugalingon at tubangan sa balaan nga Dios. Siya ang pinakalabaw nga makasasala. The more you understand the gospel, the more you realize it's all a work of grace. The more nato masabtan ang ebanghelyo, the more nga mag-repeat tagkadungog og tuon sa kamatuoran sa ebanghelyo, the more natong masabtan unsa na lang gyud kita ka makasasala. Unsa ka grabe gyud ay ang sala nga ang Dios nga gamhanan nga pwede unta makahimog laing kalibutan, wala na niya buhata kundi nagpakatao. Grace, unsa na lang gyud na klase nga grasya. Wala niya kalibutan karon gisunog na niyag maayo tungod sa kasuko kaya mga tao makasasala kayo. Kundi gipaantos niya ang iyang bugtong anak niining kalibutan, unsa na lang gyud ang pagpaubos ni Kristo.
ang iyang pag-humble sa iyang kaugalingon. Morning sa dihang si Paul nagsigig pamalandong nini, nakarealize siya, I'm the chief of sinners. Ako ang pinakalabaw sa makasasala. Sa dihang nag-write siya sa Corinthians, gitawag niya iyang kaugalingon, the least of the apostles. 5 years later, nagsuwat siya ngadto sa Ephesians, ayang tawag siyang kaugalingon, the least of the saints. Then another 5 years, dinhi iyang gisuwatan si Timothy, iyang gitawag iyang kaugalingon, the chief of sinners. And it seems nga si Paul ning grow diha sa grace, samtang ning grow siya sa knowledge o kahibalo mahitungod sa kamaayo sa Dios, sa grasya sa Dios, sa truth about the gospel, mas ning grow pud siya siyang pag-ila sing kaugalingon at ubangan sa Dios. From the least of the apostles to the least of the saints, now to the chief of sinners. Sa atong pagsimba karon ning kabuntagon, sa atong pagduol sa presensya sa Dios, muangkon tata sama sa hymn, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Because I am the chief of sinners, God was merciful to me. O kung apilon po nato ang verse 17, part sa application, mag-produce og praise. So dihang magpadayon ta og reflect og meditate sa gospel, mag-produce og praise. Mo nagingon ni Paul sa verse 17, now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Si Paul, sa iyang pag-ingon nga, this is a worthy saying, Christ Jesus came into the world to save sinners. Ning praise siya sa Dios. Sa dihang atong masabtan ang ebanghelyo, makasabot ang kini grasya sa Dios. Mag-produce kinag pagdahig sa Dios kay iya man ang tanan. Wala may atong gibuhat. Wala may atong mabuhat para maluwas kita. Kundi ang Dios man mo'y nagbuhat og tanan sa tanan para kita maluwas. Let us pray. O Dios, amahan na mga langit nun, salamat kayo ni ining kabuntagon. Salamat Ginoo sa pagsaulog sa Pasko kami makahinumdum. Kristo Jesus, ikaw may anhin ning kalibutan aron sa pagluwas kanamo. Unsa na lang gyud kadako sa imong grasya, O Dios. Dili kami takos og angayan nga imong luwason, nga imong pasayloon kay makasasala kami nga katawhan. Apan imong gipakita gayud Ginoo ang imong pagkamaayo, pagkapuno sa grasya, pagkamaluluyon. Pinaagi sa imong pagpadala sa imong bugtong anak, pagpakatao, pagpakamatay, pagkabanhaw para sa makasasala. Salamat sa kapasayloan sa sala ug sa kaluwasan nga mong naangkon. Pinaagi ni Ginoong sa Kristo. Salamat nga dili pinaagi kanamo. Pinaagi lang kanimo, O Dios. Hinaot ikaw magagamit sa among kinabuhi aron daghan pa ang makasabot ini nga kamatuoran nga Ginoo diha raman kanimo makaplagan ang kaluwasan. Tungod kay mauman ka na ang imong katuyuan sa imong pag-anhin ining kalibutana. Kina magiampo, pinagilamos sa ngalan ni Jesus. Amen.